Magandang araw po sa inyo mga idol. Ito po muli ang inyong lingkod, Kuya Blair. Madalas nyo na po akong makikita na naka-live at makikita nyo po kung paano ko po bibigyan ng buhay ang mga karakter na nakapaloob po sa bawat kwento na akin pong inanarrate. Makikita nyo rin po kung paano po ako matakot, umiyak at tumawa at kung paano po malukot ang aking muka sa bawat pagpapalit ko ng mga karakter. Kailangan po kasi yun para mas maganda po ang kalabasan ng acting ko at mas maramdaman nyo po ang bawat eksena na ibibigay ko sa inyo. Kaya sana po mga idol, patuloy nyo pong suportahan at subaybayan ang bawat kwento natin sa araw-araw dito po sa ating channel. Sa araw po na ito, isa na naman pong kapanapanabik at makapanindig balahibong kwento ang inyong mapapakinggan mula po sa isa nating masugid na taga-subaybay. Matuto po tayo at kilatisin ang kanyang nakakakilabot na kwento. Ngunit bago po ang lahat, ang inyo pong comment, like, pag-share at pag-subscribe ay malaking tulong po para sa aking channel. Kaya please mga idol, huwag po nating kalimutan. Ngayon pa lang po ay talagang nagpapasalamat na po ako sa inyong lahat sa walang sawa niyo pong pagsuporta at pakikinig sa bawat kwento ko. Ito po, wag na po natin patagalin. Umpisahan na po natin ang kwento. May mga pangyayari po sa ating buhay na nagiging dahilan para tayo ay magbago. Ngunit may mga pagkakataon na bago ho tayo magbago para sa ikabubuti ng ating sarili, ay daraan muna tayo sa napakaraming pagsubok. Magandang araw po sa inyo, Kuya Blair, at pati na rin po sa inyong mga subscriber at tagapakinig. Naisipan ko pong ibahagi ang kwentong ito upang kahit papano ay makapagbigay ng aral, lalo na po sa mga taong walang direksyon ang buhay. Aminado po ko na noon ay isa akong siga. Kaya hindi po sumagi sa isip ko na darating ang panahon na ako ay magiging isang antingero. Isang antingero na magiging tagapagtanggol ng mga tao mula sa isang kinatatakutang aswang. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Ramon. At ito ang aking kwento. Noong binata pa ako, ay kilala ko sa aming lugar. Pero hindi ko ipinagmamalaki na kilala ko sa pagiging siga, barumbado at mahilig makipagbasag ulo. Dahil sa ugali ko na yon, ay palaging sumasakit ang ulo ng aking lolo Doming, lalo na kapag ipinapatawag ako sa barangay sa tuwing may nagagawa akong mali. Isang hapon, umuwi kami ni Lolo Doming sa aming bahay. Galing kami sa barangay dahil kinausap kami ng aming kapitan kasama ang lalaking nakaaway ko nung isang araw. Pagdating sa bahay ay nakatikim kagad ako ng isang malutong na batok mula kay Lolo Doming. Aray ko naman, Lo! Aray! Ba't niyo po ako binatukan? Ang sakit nun Sa batok ko nasasaktan ka. Pero sa suntok ng mga nakakaaway mo ay hindi. Alam mo ba, kung ilang beses na tayong pinapatawag sa barangay dahil sa pakikipag-away mo na yan? Hindi ko po alam. Bakit po ba kailangan po ba bilangin ko pa yun? Abay talaga naman pilosopo ka, no? Ano ba tingin mo, Na kapag nakarami ka ng punta sa barangay, ay tatantusan nyo ni Kapitan, tapos may makukuha kang libreng Tupperware? Pambira! Ramon naman, kailan ka ba talaga magbabago? Hindi ka na bata para makipagsuntukan sa lahat ng makakaaway mo sa labas. Sila naman po may kasalanan Kaya ako sila sinusuntok Lalo na yung buwisit na Kaloy na yun. Ang tagal niya na akong inaangasan porque siyang sinagot ni Emily at hindi ako. Aba, akala niya siguro hindi ko siya kaya dahil mas malaki ang katawan niya kaysa sa akin. Nakita mo naman kanina, Lo, di ba? Mas maraming pasa si Kaloy. Malaki ang katawan niya pero ampaw siya, ampaw.
At sa lagay na yan, ipinagmamalaki mo pa ang pagiging siga at barumbado mo. Hay nako. Sorry. Sa palagay mo ba, ay may pagmamalaki mo ang mga yan sa mga magiging anak mo? Sige nga. Aba, syempre oo naman. Ako pa po magtuturo sa magiging anak ko kung paano makipagsuntukan para hindi po sila api-apihin. Ramon, hindi lahat ng problema ay pakikipagsakitan na solusyon. Lahat ng problema at hindi pagkakaintindihan ay kayang ayusin sa maayos na pag-uusap. Isa pa, ganyang impresyon ba ang gusto mong iwanan sa mga tao kapag nawala ka na? Yung bang maaalala ka nila bilang isang palaway at siga na walang magandang ambag sa baryong ito? Ganun ba? Di ba lo, parang ang astig nga nun eh. Yung maaalala nila ako bilang isang malakas at walang kinatatakutan tao. Napakababaw ng pangunawa mo sa salitang malakas. Ang totoong malakas ay yung taong ginagamit ang lakas niya sa kabutihan. Bakit hindi mo gamitin yung galing mo sa pakikipag-away sa mabuting paraan? Gamitin mo ang lakas mo sa pagtulong sa mga tao. Paano ko naman magagawa yun, lo? Basta, mag-isip ka. Magnilay-nilay. At Ramon, nakikiusap ako sa'yo. Sana ay ito na ang huling beses na ipapatawag tayo sa barangay. Hindi ka ba nahihiya kay Kapitan? Halos linggo-linggo ay naroon tayo dahil sa iisang dahilan. Aba, baka puno na ang logbook nila ng pangalan mo. Hindi na po ako nahihiya kay Kapitan. Sanay na po ako nandun tayo eh. Ay nako. Hindi ko na talaga alam kung anong klaseng pag-iisip ang meron ka. Nawawalan na ako ng pag-asa na magbabago ka pa. At sa tingin mo ba, natutuwa ang nanay mo sa kabilang buhay dahil sa mga pinagagagawa mo? Lolo naman, huwag niyo pong idamay si nanay sa usapan natin. Nagre-relax na po ngayon sa langit yun kasama si tatay. Saka si nanay po nagsabi sa akin na dapat ay matuto kong ipagtanggol ang aking sarili. Ginagawa ko lang naman po kung anong sinabi niya sa akin nun eh. Hindi pagtatanggol sa sarili ang ginagawa mo. Yang pakikipagrambulan mo, paraan mo yan para ipakita sa lahat na dapat ay katakutan ka. Hindi mo yan dapat ipinagmamalaki, apo. Kaya kung ako sa'yo, habang bata ka pa ay magbago ka na. Paano na lamang, halimbawa, kung malagay ka sa panganib, sa tingin mo ba ay tutulungan ka ng mga tao kung ganyan ang tingin nila sa'yo? Wala po akong pakialam kahit di nila ako tulungan, ano. Kayang-kaya ko sarili ko. Diyos ko naman, Panginoon ko. Bakit ba naging ganito ang aking apo? Sorry. Nagkulang ba ako sa paggabay at pagtuturo sa kanya ng magagandang asal? Ano na po ang gagawin ko? Bahagya akong natawa sa huling sinabi ni Lolo Doming. Ngunit kahit palagi akong pinapagalitan ng lolo ko, ay talaga namang mahal na mahal ko siya. Siya na lamang kasi ang kasama ko sa buhay at nag-iisang tao na alam ko na may pagmamahal sa akin. Bata pa lang ako nang namatay ang tatay ko dahil sa malubhang sakit, habang ang nanay ko naman ay pinatay ng aswang at nasaksiyan ko ang pagpatay na yon sa kanya. Dati kasi ay may isang aswang na umaatake sa aming baryo. Napatay naman ni Lolo Doming ang aswang na yon. Ngunit ang sakit ng pagkamatay ng nanay ko ay daladala ko pa rin hanggang ngayon. Hoy Ramon, huling tanong. Hindi ka na ba talaga magbabago? Sa ngayon po, hindi ko po kayang mangako na magbabago kaagad ako. Saka, bakit po ba kayo nagagalit sa pakikipag-away ko, Lo? Hindi po ba, nung malakas ka pa ay nakikipag-away ka rin sa mga aswang? Hindi pakikipag-away ang ginagawa ko na yon. Pakikipaglaban ang tawag doon. At iba ang pakikipag-away mo sa kung sino-sino sa pakikipaglaban ko noon sa mga aswang. Maganda ang hangarin ko kung bakit ko yung ginagawa. Kaya wag na wag mo yung ikukumpara sa pagiging siga mo.
Sa gitna ng pag-uusap namin ni Lolo, ay dumating bigla ang kaibigan kong si Natoy. Humahangos siya at napansin ko ang dumudugo niyang nguso. Oh, ano yan? Ano nangyari sa'yo, Natoy? Tol, pinagtulungan ako nila Eric eh. Ano ka mo? Mga walang yun ah. Nasaan sila? Hoy, hoy, Natoy! Ikaw nga ay magtigil ka ng kakasumbong kay Ramon. Kapag may nakaaway ka, imbis na impluwensyahan mo ang apo ko na maging mabuti, ay mas lalo mo labang siya dinadala sa kasamaan. Lo, mamaya na po tayo mag-usap ah. Re-resbakan ko lang sila, Eric. Hindi pwedeng sinasaktan si Natoy. Subukan mong umalis ngayon at hindi ka na makakabalik dito. Hindi ka na makakapasok dito sa bahay. Sige! Hindi ko pinakinggan si Lolo Doming. Mabilis akong tumakbo, palayo sa bahay, kasama si Natoy. Hindi ko pinansin ang malakas na pagtawag ni Lolo sa akin. Bata pa lang ay magkaibigan na kami ni Natoy. Talagang dikit na dikit kami at ang kaaway ng isa ay kaaway rin ng isa. Bukod kay Lolo, ay si Natoy lamang ang pinagkakatiwalaan ko. Kaya sa tuwing napapatrobol si Natoy, ay ako ang kanyang resback. Pagdating namin sa lugar na sinabi ni Natoy na kinaroroonan ni Eric, ay wala na sila roon. Nasaan na sila, Eric? Akala ko ba nandito sila? Mukhang umalis na sila, Tol. At sabi ko sa kanila, hintayin nila ako rito kasi tatawagin kita. Ang yabang pa nga niya eh, nang sabihin na hihintayin ka raw nila rito at bubugbugin daw nila tayong dalawa. Ang angas ng hayop na yun ah. Para naman kaya niya akong bugbugin. Nung huling beses kami nagsuntukan nakatulog siya sa suntok ko Matapang na yun ngayon, Tol. Palibasa, may naging katropa siya sa kabilang baryo. Kahit buong barangay pa ang maging tropa niya, ay hindi ako natatakot sa kanya. Sa kalat ang nagtatapang-tapangan lang naman yun Kahit may mga tropa na siya, ay duwag pa rin siya. Tignan mo nga, umalis siya rito kasi alam niya na darating ako. O di ba, nabagang buntot. Sa bagay, nagkukunwaring matapang lang ang mokong na yun. Pero Tol, alam mo ba, nung isang araw, ay kinausap ako ng lolo mo. Hindi ko alam, bakit ka ba niya kinausap? Sabi niya, lumayo-layo daw muna ako sa'yo kasi kapag magkasama raw tayo palagi daw tayo napapaaway. Naku. Huwag kang makinig kay Lolo. Hayaan mo lang siya. Wala naman siyang magagawa sa mga gusto nating gawin, di ba? Pero alam mo, Chong, napapaisip na rin ako na baka mas maganda kung bawasan na natin ang pakikipag-away. Ang sabi kasi ng lolo mo ay baka isang araw ay mamatay tayo sa pakikipag-away na ginagawa natin. Ayoko naman kung mamatay kagad. Gusto ko, magkaroon pa ako ng asawa at mga anak. Marami pa akong pangarap, Chong. Ano bang gusto mong sabihin? Ayaw mo na ba akong tulungan sa tuwing napapatrobol ako? Ayos lang naman sa akin yun kung di mo ako tutulungan. Kahit mag-isa lang naman ako kaya ko pa rin patumbay ng kahit na sino Sus, ako pa ba? Hindi naman sa ganun, Tol. Ang ibig ko sabihin, wag na tayong palaging nakikipag-away. Medyo tinatamaan kasi ako doon sa sinabi ng lolo mo sa akin Saka, hindi mo ba naiisip na wala naman tayong napapala sa pagiging siga? Anong walang sinasabi mo? Hindi mo ba napansin na sa dami na napatumba natin ay kinatatakutan na tayo rito sa atin? Ang daming tao ang umiiwas sa atin kasi ayaw nila na pagtripan tayo. Parang hindi kasi maganda na kinatatakutan tayo Basta Tol, bawasan na natin ang pakikipag-away o kaya tumigil na tayo. Mas okay yun, Tol. Hindi ko kayang gawin yung sinasabi mo, Natoy. Hanggat may taong nagpapainit ng ulo ko ay hindi ako titigil sa pakikipag-away. O siya, sige na, uwi na ako. Bahala ka na kung anong gusto mong gawin. Iniwanan ko si Natoy at umuwi na ako sa bahay namin. Pagbalik ko sa bahay, ay sinalubong ako ni Lolo Doming ng matalim na tingin. Hindi siya nagsalita, ngunit tumagos sa pagkatao ko ang tingin niya na para bang nagsasabi na wala talaga akong pag-asa na magbago. Nung bata pa ako, ay hindi naman ako mahilig makipag-away. Ang totoo, ay madalas nga akong mabuli
dahil sa mahirap lang kami. Palagi akong umuuwing umiiyak at doon na sinabi ng nanay ko na dapat ay matuto akong lumaban. Matuto kong ipagtanggol ang aking sarili. Tumatak sa utak ko ang mga salitang yun ng nanay ko. Kaya nagsimula ko ng patulan ang mga nanunukso sa akin. Hanggang sa ang ugali kong yun ay nadala ko. Hanggang sa ako ay nagbinata. Kinabukasan, pagkatapos mag-almusal, ay agad akong tumayo. Bigla kong tinignan ni Lolo Doming at pinaupo niya ako ulit. Napipilitan naman akong bumalik sa pagkakaupo. Saan na naman ang punta mo nang ganito kaaga? Sorry. Tatambay lang po kami ni Natoy sa plaza. Napakaaga pa para tumambay kayo. Tatanungin nga kita, Ramon. Wala ka ba talagang kaplano-plano sa buhay mo? Ayos na ba sa'yo? Yang paganyan-ganyan ka? Tatambay, makikipag-away, at mapapabarangay. Wala ka man lang bang pangarap? May pangarap naman po ako. Gusto ko pong yumaman. Yun naman pala eh. Gusto mo yumaman. Sa palagay mo ba, yung mga ginagawa mo ngayon ay magdadala sa'yo sa pangarap mong maging mayaman? Sige nga. Bata pa naman ako eh. Saka na po ako kikilos do. Kapag siguro mga nasa 30 anyos na ho ako. Kung gusto mo talagang yumaman, dapat ngayon pa lang ay kumilos-kilos ka na. Dapat ay natututo kang magbanat ng buto. Bakit hindi mo na lang kaya ako tulungan sa pagtatanim nang may pakinabang ka rito sa bahay? Lo, wala po akong alam sa pagtatanim. Lahat ng bagay ay maaaring matutunan kung gusto mo. Sige lo, sige. Hayaan mo. Bukas po ay tutulong ako sa inyo sa pagtatanim. Pero kailangan ko na po talagang umalis eh. Baka inihintay na po ako ni Natoy sa plaza. Sige lo. Hindi! Dito ka muna. Hindi ka aalis. Maglilinis tayo ng bahay ngayon. Tignan mo nga ang bahay natin. Abay parang walang nakatira rito sa sobrang dumi at gulo. Ang daming agiw kung saan-saan. Puro alikabok. Lo, kaya niyo na po maglinis mag-isa. Hindi naman mansyon tong bahay natin eh. At talagang pipiliin mo pang tumambay kaysa tulungan ako. Sigurado ako na uuwi ka na naman dito na puro pasayang mukha mo. Pwede bang magpahinga ka muna sa pakikipag-away mo na yan? Pagalingin mo muna yung mga pasa mo. Hindi ka aalis. Kapag umalis ka ngayon nang hindi pa tapos ang paglilinis natin dito sa bahay, ay hindi na talaga kita papapasukin dito kahit kailan. Magpasalamat ka dahil pinagbigyan kita kahapon. Bayan. Oo na po, tutulungan ko na po kayo maglinis dito. Pero lo, pagkatapos may ikipagkita na ako kay Natoy Pagkatapos ni Lolo na kumain, ay nagsimula na kami mag-ayos at maglinis sa bahay. Sinimulan namin yon sa pag-aalis ng agiw sa itaas at pagkatapos ay saka kami nagwalis. Matapos yun, ay sinimulan na naming mag-alis ng mga alikabok at ayusin ang mga gamit. Hinugot ko sa ilalim ng papag ang isang kahon at isa-isa kong tinignan ang mga gamit na naroon. Nasa kahon na yon ang kung ano-anong gamit na wala kong ideya kung kailan ko ba huling nakita. Mabuti naman na po at inilabas mo ang kahon na yan. Tignan mo sa mga gamit na nandyan kung ano ang pwede pang mapakinabangan. Yung wala na silbi, itatapon na natin. Lo, parang wala naman pong pakinabang ang mga gamit dito eh. Itapon na lang po kaya natin ang lahat na nandito sa loob ng kahon. Ano ka ba? Tignan mo muna. At baka mamaya may mapapakinabangan pa dyan. Huwag kang tamad at isa-isayin mong tignan ang mga gamit dyan. Puro mga bote, mga basag na figurin at kung ano-ano lang po nandito eh. Ngunit bigla akong natigilan. Nang isang medalyon ang nakita ko. Hugis bilog yun at may mga nakaukit na simbolo. Kinuha ko ang medalyon at napangiti ako. Lo, tignan niyo po. Nandito pala yung medalyon na ginamit niyo nung nakikipaglaban pa kayo sa mga aswang. Hindi po ba ang tagal niyo nang hinahanap to? Aba,
Oo nga no. Nandyan lang pala yan. Akin na nga. Ito po. Lo, wala po ba akong premyo kasi ako po nakakita niyan eh. Baka naman, kahit 20 pesos lang lo, okay na po ako doon. Che, tumigil ka nga. Wala na nga tayong pera humihingi ka pa sa akin ng premyo. Nang iabot ko kay Lolo ang medalyon, ay nakangiti niya yung pinagmasdan. Nung 1 taon pa kasi nawawala ang medalyon na yon, na isang anting-anting. Kapag suot ni Lolo ang anting-anting na yon at nakikipaglaban siya sa mga aswang, ay nagkakaroon siya ng kakaibang lakas at bilis na wala ang pangkaraniwang tao. Hehehe, Lo, bakit ka nakangiti? Mukha kang timang eh. Naalala ko kasi, nung kapanahon ng malakas pa ako, ginagamit ko noon ang anting-anting na ito sa pakikipaglaban sa mga aswang. Lo, tanong lang, saan niyo po ba nakuha ang anting-anting na yan? Ibinigay ito sa akin ng isang antingerong manunugis na naging kaibigan ko nung binata pa ako. Nakita niya na may potensyal akong maging antingero, kaya ipinagkatiwala niya ito sa akin. Ang laki rin po na nagawa sa inyo yan, di ba? Dahil po dyan, ay nakilala po kayo rito sa baryo natin bilang isang mahusay na antingero. Naalala ko pa nga na may ilang mga taga-ibang lugar na pinupuntahan ka pa rito para humingi ng tulong para sa problema nila sa mga aswang. Pero Lo, halimbawa, sakaling may mga sumalakay dito sa atin na aswang, magagamit niyo pa po ba yan? Sa palagay ko hindi na. Matanda na ako at mahina na ang katawan ko. Kahit sabihin nating may kapangyarihan ng medalyon na ito, hindi na ako nito kaya pang palakasin. Di kung ganun, maghanap na lang po kayo ng panibagong tagapangalaga niyan. Yung malakas at matapang po na kagaya ninyo. Sa ngayon ay hindi ko pa kailangan gawin yan. Dahil napakatagal nang walang umaataking aswang dito sa lugar natin. Kahit na po, Lo, dapat po ay maging handa pa rin tayo. Paano po kung bigla may dumating na aswang dito tapos ng gulo, mambiktima? Pwede po mangyari yun sa mga susunod na gabi o kaya kahit mamayang gabi mismo. Tama naman yung sinasabi mo, Apo. Pero wala pa akong nakikitang karapat-dapat na susunod na mga ngalaga nitong anting-anting ko. Lolo naman eh. Hindi niyo na po kailangan maghanap kasi nandito ako. Sino pa ba dapat na magmana niyan kundi ako lang po? Kasi ako ang kasama niyo rito, ako ang apo niyo. Sa akin niyo na lang po ipamana yan. Handa po akong tanggapin yan, Lo. Saka, nasa akin naman po ang lahat ng katangian para maging antingerong manunugis. Malakas ako, matapang. Wala akong kinatatakutan. Aba, sanay ako sa basag ulo at pakikipagsuntukan. Hindi. Kilala kita, Ramon. Alam kong tumatakbo sa utak mo. Papunta ka pa lang, pabalik na ako. Kung iniisip mo, nabibigyan ka ng lakas ng anting-anting na ito sa tuwing nakikipagrambulan ka sa mga kaaway mo, ay nagkakabali ka. Gumagana lang ang kapangyarihan nito sa pakikipaglaban sa mga aswang. Talagang ang kilala niyo ako, Lo. Pero malay niyo naman, Lo. Bigyan pa rin po ko niyo ng lakas at bilis sa tuwing nakikipag-away ako, di ba? Hindi po ba maganda yon? Para wala nang makakatalo sa akin. Saka ayaw niyo po ba nun? Kung mas lalo akong lalakas ay paniguradong hindi na po ako uuwi rito ng maraming pasa, di po ba? Tumahimik ka nga. Kahit anong sabihin mo, ay hindi mo ako makukumbinsi na ibigay sa itong medalyon. Ituloy mo na lang ang ginagawa mo dyan. Hindi na po ba magbabago ang isip niyo? Sige na, Lo. Ibigay mo na lang sa akin yan. Pangako, hindi ko po yan gagamitin sa mga kaaway ko, kundi sa mga aswang lang. Hindi mo kayang bilugin ang ulo ko. Huwag ka nang umasa na magagamit mo to sa pansarili mong kagustuhan. Isa pa, sa ngayon ay wala pang dahilan para magkaroon nito ng bagong tagapangalaga. Dahil wala nang aswang dito sa atin. Hindi ko na pinilit si Lolo sa gusto ko. Dahil alam ko na kahit na ano pa ang sabihin ko, ay hindi niya ibibigay sa akin ang kanyang anting-anting. Ngunit bigla akong nagkaroon ng kagustuang makuha ang anting-anting dahil baka nga magamit ko yon sa mga nakakaaway ko.
Pagkatapos naming maglinis ng bahay, ay nagmamadali akong umalis. Pinuntahan ko si Natoy sa bahay nila at saka kami nagpunta sa plaza para tumambay. Oh, akala ko ba tatambay tayo rito kaninang umaga? Kasi dito rin tumatambay sina Eric. Yun na nga, aalis na nga sana ako pagkatapos mag-almusal. Pero nung paalis na ako sa bahay, nagpatulong si Lolo na maglinis ng bahay. Pero sandali, akala ko ba, sabi mo sa akin magbabago ka na. Pasabi-sabi ka pa na babawasan na natin ang pakikipag-away pero kagabi, pumunta ka pa sa bahay para sabihin mo na gusto mong rest-backan si Eric. Kapag na-rest-backan na natin si Eric, saan na lang ako magbabago? Siyempre, hindi pwedeng hindi ako makabawi sa kanya, no? Lalo't ang sakit pa rin ng nguso ko hanggang ngayon dahil sa suntok niya. Kasalanan mo, nagpatama ka eh. Pero tiyong maiba ako. Alam mo ba, nakita na namin ni Lolo yung anting-anting na ginagamit niya nung nakikipaglaban pa siya sa mga aswang. We, talaga? Di ba ang tagal nang nawawala nun? Oo nga eh. Sipin mo, nandun lang pala sa kahon sa ilalim ng higaan namin. Ang sabi ko nga kay Lolo, ibigay niya na lang sa akin yun kasi di naman niya na yun magagamit eh. Mahina na kasi si Lolo, di ba? Pero sayang, ayaw niyang ibigay sa akin. Ano namang nakakapanghinayang doon? Hindi mo rin naman yung mapapakinabangan kasi wala nang aswang dito sa atin. Hindi ko gagamitin yun sa aswang, kundi sa mga makakaaway ko. Pakiramdam ko kasi nagsisinungaling si Lolo nang sabihin niya sa akin na sa aswang lang gumagana ang kapangyarihan nun. Malakas ang pakiramdam ko na magagamit ko rin yun kapag meron tayong kaaway. Malay mo, nagsasabi ng totoo si Lolo Doming. Huwag mo nang pakialaman ng isang bagay na wala kang alam. Baka mamaya mapahama ka pa eh. Basta, makukuha ko ang anting-anting na yon at kapag nangyari yon, sigurado ko na lahat ng makakarambulan ko ay wala nang magiging laban sa akin. Hahalik lahat sila sa lupa. Mas lalong tumindi ang kagustuhan kong makuha ang anting-anting ni Lolo Doming. Pero alam ko rin na mahihirapan akong gawin yon nang hindi nalalaman ni Lolo. Kaya magmula noon, kapag wala si Lolo Doming, ay hinahanap ko sa bahay ang anting-anting niya. Pero sa kasamaang palad ay hindi ko yun makita kahit halos 1 linggo na akong naghahanap. Hanggang sa isang araw ay napansin ko ang tinatayong bahay sa dulong bahagi ng aming baryo. Kahit hindi pa yun tapos, ay sigurado ko na malaki ang bahay na yun at mayaman ang titira doon. Isang umaga, habang tinutulungan ko si Lolo Doming sa taniman ng gulay, ay napag-usapan namin ang tungkol sa tinatayong bahay na yon. Meron palang tinatayong bahay doon sa dulo, ano? Mukhang malaki. Nakita ko nga rin po yun noong nakaraang araw eh. At sigurado ako na mayaman po ang titira doon. Nakakapagtaka lang, Lo. Sa ganitong lugar niya napiling magpatayo ng bahay. Baka kasi bahay bakasyonan lamang yon. Ganun naman talaga mga mayayaman. Ang gusto nila ay magtayo ng bahay sa mga liblib na lugar para makatakas kahit saglit sa ingay at pulunsyon ng lungsod. Grabe, sarap po talagang maging mayaman, no? Parang lahat ng maisipan mong gawin kayang-kaya mong gawin kaagad eh. Kaya nga sinasabi ko sa'yo, natigilan mo na ang pagiging siga mo at gumawa ka ng paraan para maabot mo ang pangarap mong maging mayaman. Lo, paano naman ako magiging mayaman? High school lang naman ang natapos ko. Alam mo minsan, Ramon, wala sa pinag-aralan yan. Kung masipag ka at masikap at patas kang lumaban sa buhay, ay kaya mong maging mayaman. Pero Lo, iba pa rin po kapag nakatapos ka ng kolehiyo. Mas maraming oportunidad ang darating sa'yo. Mas madaling maganap ng trabahong may malaking sweldo. Kung ganyan ang paniniwala mo, ay talagang hindi ka yayaman. Ang dapat mong gawin ay palaguin mo kung ano ang meron ka sa ngayon. Mas mararamdaman mo ang sarap ng tagumpay kapag nagsimula ka sa wala. Natigilan ako ng sandaling yon nang napansin ko mula sa loob ng damit ni Lolo ang kanyang medalyon. Nakasabit yon sa leeg niya gamit ang isang itim na tali. Sandali akong napatulala
nang nalaman ko na kaya pala hindi ko yon nakikita sa loob ng bahay ay dahil sa suot niya yon. At nang sandaling yon ay nag-isip ako ng paraan kung paano ko makukuha ang anting-anting nang hindi niya nalalaman. Pagsapit ng gabi ay bumili ako ng isang bote ng gin sa tindahan. Inaya ko si Lolo Doming na mag-inom. Sa una ay tumanggi siya at napagalitan pa niya ako dahil sinayang ko raw ang pera namin sa pagbili ng alak. Pero nang sabihin ko sa kanya na meron akong problema at gusto kong pag-usapan habang nag-iinom, ay pumayag na rin siya. Pero ang totoo, ini-steer ko lang si Lolo. Wala talaga akong problema. Alam ko kasi na mahina si Lolo sa alak at plano ko siyang lasingin upang madali kong makuha sa kanya ang anting-anting. Maya-maya ay nagsimula na kaming mag-inom ni Lolo Doming. Ano pala yung problemang gusto mo pag-usapan natin dalawa? At bigla-bigla naman yata. Ano po kasi? Teka, ano bang problema yun? Ang problema ko po Ano nga? Bakit parang nauutal-utal ka? May problema ka ba talaga? Baka sinabi mo lang na meron kasi ayaw mo magalit ako kasi sinayang mo ang pera natin sa pagbili mo ng alak. Hindi po, Lo. May problema po talaga ako. Ano po kasi? Nito po kasi mga huling araw, palagi ko na lang pong naiisip si nanay. Naalala ko po yung gabing, yun nga, yung pinatay po siya ng aswang. Ano naman tungkol sa bagay na yon? Para po kasing sinisisi ko ang sarili ko sa pagkamatay ni nanay. Wala po kasi akong nagawa para iligtas o tulungan man lang siya. Alam mo, Ramon, apo, para sa akin, wala kang kasalanan sa nangyari sa nanay mo. Kaya hindi mo dapat sisihin ang sarili mo sa pagkawala niya. At sigurado ko na kung makakausap mo ang kaluluwa ng nanay mo ngayon, ay parehas kami nagsasabihin sa'yo. Bata ka pa ng panahon na yon at wala kang kakayahan para tulungan siya. Isa pa, kung lumabas ka noon sa pinagtataguan mo para iligtas ang nanay mo, ay malamang mag-isa na ako ngayon dahil paniguradong pati ikaw ay papatayin ng aswang na yon. Yun lamang ba ang problemang sasabihin mo? O meron pang iba? Wala na po. Yun lang po talaga. Pero Lo, salamat po sa mga sinabi niyo. Kahit papaano po, gumaan po yung pakiramdam ko. Hala, ngayong nasabi mo ng problema mo, itigil na natin itong pag-iinom na ito. Matulog na tayo at maaga pa tayong gigising bukas para mag-ani ng mga gulay. Lolo naman, mamaya na. Kakasimula pa lang natin Ang KJ niyo naman. Nahihilo na ako Kahit nakakailang tagay pa lang ako. Alam mo namang hindi mo kagaya na suga pa sa alak. Madali ako malasing, alam mo yan. Sayang po kasi itong gin, Kung itatabi natin to, baka mawala na yung espiritu nito. Ubusin na lang po na natin tong sambote, Lo, bago po tayo matulog. Tsaka panigurado, Lo, sasarap po ang tulog nyo kapag naubos natin to. Kaya sige na, Lo. Minsan lang naman tayo mag-bonding, kayo naman, Talagang pinipilit mo pa akong ubusin yung isang bote kahit madali ako malasing. Pambihira ka talagang bata ka, oo. Hala, sige na nga. Pagbibigyan kita ngayon. Tutali, napansin ko naman na ilang araw ka nang hindi nakikipag-away. Lihim akong natuwa sa sinabing niya ni Lolo Doming dahil nagkaroon ako ng pag-asa na magtatagumpay ako sa pagkuha ng kanyang anting-anting. Dahil lasing na kagad si Lolo, ay hindi niya namalayan na sinadya kong taasan ang tagay niya. Hindi nagtagal ay naubos na namin ang isang bote ng gin. Hindi pa ako lasing, pero si Lolo Doming ay pasuray-suray na nang siya ay tumayo. Muntik pa nga siyang matumba, pero mabuti na lang at nagawa ko siyang saluin. "O Lolo, dahan-dahan lang po. Mamaya matumba kayo, sumubsob pa yung mukha niyo dyan Lasing na talaga ako. Kailangan ko na matulog. At ikaw, matulog ka na rin, Demontres ka. Nilasing ba ako? Kumapit po kayo sa braso ko para hindi po kayo matumba, Lo." Inalalayan ko si Lolo
hanggang sa naihiga ko na siya sa papag. Wala pa yatang 1 minuto ay humihilik na siya. Tinapik-tapik ko pa ang pisngi niya para masigurado ko na tulog na talaga siya. Lo? Lo? Lo, tulog na po ba kayo, Lo? Lo? Yun. Ayos. Tulog na nga siya. Bagsakan to ka. Napakahina talagang uminom nito si Lolo. 1 bote lang nandiyan eh. Bumagsak na agad siya. Ngayon, pagkakataon ko na para makuha ang medalyon. Nanginginig ang mga kamay ko habang inaalis ko sa leeg ni Lolo Doming ang anting-anting. Matagampay ko yung nakuha at agad ko yung isinilid sa bulsa ng aking shorts. Abot langit ang aking saya nang humiga ako sa tabi ni Lolo. Hindi kasi ako makapaniwala na ganong kadali ko lang makukuha sa kanya ang anting-anting na ayaw niya talagang ipagamit sa akin. Kinaumagahan, nasa kasarapan pa ako ng tulog nang malakas akong yugyugin ni Lolo Doming. Pupungas-pungas akong bumangon at nakita ko si Lolo na may pagkabahala sa muka. Lolo naman eh. Abala ka sa pagtulog eh. Yung anting-anting ko, buwisit ka. Nasa na? Ano pong anting-anting? Nagmamaang-maang ang kapalintik ka. Nasa na ang anting-anting ko? Abay tayong dalawa lang nandito sa bahay. Kaya ikaw lang ang pwedeng kumuha doon. Ilabas mo ang anting-anting ko. Siga lang po, Ulo, pero hindi malikot ang kamay ko. Ano ba kayo? Saka paano nga ako ang kukuha nun? Hindi ko nga po alam kung saan nyo tinatago yun eh. Suot ko lang yon. Nakakwintasyon sa leeg ko. Tapos paggising ko ay wala na. Baka naman inubad niyo po kagabi. Hindi ako maaaring magkamali. Suot ko pa yun nung nag-inom tayo kagabi. Sabihin mo nga sa akin, ano ba nangyari matapos natin mag-inom? Bakit, Lo? Wala po ba talaga kayong naaalala sa mga pinaggagawa niyo kagabi? Abay wala. Alam mo naman na mahina ako pagdating sa alak. Mahina akong uminom. Kaya mabilis ako malasing. Wala talaga akong maalala. Ano po kasi, Lo? Pagkaubos po natin ng 1 bote ng gin, para po kayo nawala sa sarili. Tumakbo po kayo sa labas tapos nagsasasayaw po kayo. Tumambling-tambling pa nga po kayo eh. Ano ka ba? Ako nagpatambling-tambling. Nagawa ko yon sa tanda kong ito. Opo. Kahit nga po ako nagtataka kung paano nyo nagawa yun eh. Para po kayong sinapian ng masamang espiritu eh. Ay nako, kaya ayoko talagang nagiinom ay dahil sa bagay na yan. Hindi ko na alam ang ginagawa ko sa tuwing ako'y nalalasing. Para ako napapraling. Pero Lo, hindi ko napansin talaga na suot nyo pala yung anting-anting na yon. Maniwala ka po. Ang hinala ko baka habang tumatambling kay kagabi, nahulog yun eh. Ano po sa tingin nyo? Nako, mukhang ganun na nga nangyari. Samahan mo nga ako kung saan ako nagtatatumbling. Para baka mamaya nandun lang yung anting-anting ko. Lumabas kami ni Lolo. Sinabi ko sa kanya na nagpaikot-ikot siya sa aming bakuran kagabi. Kaya doon namin hinanap ang anting-anting niya. Ginalingan ko ang pagpapanggap na hindi ko alam kung nasaan ang kanyang anting-anting. Walang kaalam-alam si Lolo na ang bagay na hinahanap niya ay nasa bulsa ko lamang. Hanggang sa dumating na si Natoy at nagtaka siya kung anong ginagawa namin ni Lolo sa bakuran namin. Tol, sandali nga, ano ba ginagawa niyo ni Lolo Doming? Para kayong naghahanap ng nawawalang pusa. Hindi pusa ang nawawala kundi ang anting-anting ni Lolo. Ano ka mo? Nawawala na naman. Hindi ba naikwento mo sa akin na nahanap niyo na yun nung isang araw? Paano nawawala ulit? Ito kasi si Ramon. Pinainom ako ng alak kagabi, tapos na nalasing ako. Abay, akalain mo nagtatatumbling daw ako paikot-ikot dito sa bakuran namin. Nakasabit sa leeg ko yung anting-anting. Kaya malamang ay nahubad yon. At saan napunta? Kaya niyo pa pong tumambling, Lolo? Parang hindi ko ma-imagine. Kung makikita ko siguro kayong ginagawa yun, matatakot ako kasi isipin kong may sumalib sa inyong demonyo. Hoy, wag mo ang tinatawag na demonyo si Lolo ah. Siraulo ka. Hindi naman si Lolo tinutukoy kong demonyo, Tol eh. Yung iniisip ko sumapi sa kanya.
Hay naku, tumigil na nga kayong dalawa dyan. At baka mamaya'y magsuntukan pa kayo. Ikaw, Natoy, tulungan mo nilang kaming hanapin yung anting-anting ko para may pakinabang ka naman kahit papano. Wala nang nagawa si Natoy ng mga sandaling yon, kundi ang tulungan kami ni Lolo Doming. Ilang minuto pa ang lumipas bago sinabi ni Lolo na huminto na kami sa paghahanap sa kanyang anting-anting na nawawala. Lo, bakit po tayo titigil? Di pa nga po natin nahahanap yung anting-anting nyo eh. Eh kasi, nakailang ikot na tayo rito pero hindi pa rin natin nakikita yung anting-anting. Kung nandito lang yun sana, kanina pa natin yun nakita. May hinala ako na baka may ibang taong nakakita nun. Ibig pong sabihin, Lo, sumusuko ka na po sa paghahanap doon sa anting-anting nyo. Hindi naman sa ganun. Naniniwala kasi ako na lahat ng nangyayari sa buhay natin ay merong dahilan. Baka kaya nawala sa akin yung anting-anting ay dahil kailangan ng mapunta nun sa ibang tao. Kung napulot man yun ng iba, sana ay gamitin niya yun sa kabutihan. Naramdaman ko ang labis na lungkot ni Lolo Doming kahit tila tinanggap na niya ang pagkawala ng kanyang anting-anting. May kaunting sundot ng konsensya akong naramdaman, pero dahil ayokong sayangin ang effort ko para makuha ang anting-anting, ay hindi ko pa rin yun ibinalik sa kanya. Matapos yun ay nag-almusal na kami ni Lolo Doming. Habang kumakain ay ramdam ko pa rin ang lungkot niya. Lo, sorry pala. Kung di sana kita niyayang mag-inom kagabi, di mawawala yung anting-anting mo. Pasensya na po talaga, Lo. Wala kang kasalanan sa nangyari, Apo. Alam kong hindi mo rin gustong mawala ang anting-anting ko. Isa pa, kahit paano ay masaya ko na nakapaglabas ka ng problema mo sa akin kagabi. Pero sa palagay niyo po ba, ay talagang may ibang taong nakakuha nun, Lo? Yun na lamang ang iniisip ko para hindi masyadong maging mabigat sa kalooban ko. Umaasa ako na kung sino man ang may hawak ngayon ng anting-anting ay karapat-dapat siya na magmay-ari noon. Pagkatapos naming kumain ni Lolo Doming, ay nagtungo naman ako sa plaza. Nakita ko doon ang kaibigan kong si Natoy na nakaupo sa sulok at lumapit ako sa kanya. Ano, Chong? Nakita niyo na ba yung nawawalang anting-anting ng lolo mo? Wala. Hindi pa niya nakikita. Pero ako, nakita ko na. Ha? Ano ka mo? Hindi kita maintindihan, tol eh. Eto, tignan mo. Nasa akin talaga tong anting-anting ni Lolo Doming. Huwag ka maingay ha. Hala ka, paano napunta yan sa'yo? Saan mo yan nakita? Hindi naman kasi to talaga nawawala. Sinadya kong lasingin si Lolo kagabi para makuha ko to sa kanya. Hindi ba madaling malasing si Lolo? Ilang tagay lang ng gin ay lugami na siya. Wala siyang kaalam-alam na kinuha ko to sa kanya habang lasing at tulog siya. Di ba? Ang galing ko. Anak ng puta, ibig sabihin, hindi totoong nagtatatambling si Lolo kagabi, kaya yan nawala. Hindi totoo yun. Inimbento ko lang yun para hindi maginala si Lolo na nasa akin to. Wala naman siyang naaalala sa ginawa niya kagabi. Kaya naniwala siya sa sinabi ko sa kanya. Anak ka talaga ng tokwa, oo. Bakit di mo sinabi sa akin kanina? Nagpakahirap pa naman ako sa paghahanap niyan. Nasa iyo lang pala. Pero Chong, yari ka talaga sa lolo mo kapag nalaman niya na nasa iyo pala yan. Yun ay kung malalaman niya. Siyempre mag-iingat ako no, para hindi niya malaman. Saka ikaw lang ang pinagsabihan ko nito ha. Kaya kapag nalaman to ni Lolo, ikaw ang isisisihin ko. Tandaan mo yan. Huwag kang mag-alala. Mapagkakatiwalaan mo ako sa mga ganyang bagay. Pero, saan mo ba kasi ang gagamitin? Siyempre sa mga kaaway natin. Lalo na kay Eric. Hindi ba hindi ka pa nakakaganti sa kanya? Huwag kang mag-alala. Dahil kapag nakita ko ang Eric na yun, ay akong bahala sa kanya. Ipapakita ko sa kanya na hindi tayo pwede basta-basta nalang saktan. Lalo na ngayon nasa akin na tong anting-anting ng lolo ko. Mayabang na isinuot ko sa akin leeg ang anting-anting. Wala akong naramdamang kakaiba, pero nagtiwala ako na dahil suot ko na yon ay mas malakas at mas mabilis na ako.
At sa hindi inaasahang pagkakataon, ay biglang dumating sa plaza si Eric. Mag-isa siya, kaya nilapitan namin siya ni Natoy. Hinamon ko kagad siya ng suntukan at malaki ang tiwala ko na magagawa kong bugbugin si Eric kahit hindi ako tulungan ni Natoy. Tol, huwag kang makikialam ha. Kaya ko nang mag-isa to. Sigurado ka ba, tol? Oo naman. Hindi ba? Nasa akin na yung ano? Ay, oo nga pala. Sige, tol. Ikaw na ang bahala sa mukong na yan. Manonood na lang ako rito. Ingud-ngud mo, ha? Basta, kahit anong mangyari. Huwag kang makikialam ha. Walang babalang sinuntok ko sa mukha si Eric. Napaatras siya ng ilang hakbang. Sa pangalawang suntok ko, ay nagawa niya yung iwasan. Nagulat ako nang 3 magkakasunod na suntok sa mukha ang natanggap ko mula kay Eric. Hindi pa man ako nakaka-recover, ay malakas niya na akong sinipa sa tiyan at sinundan niya yon ng napakalakas na uppercut. Tila nakakita ko ng napakaraming bituin bago ako patihayang bumagsak sa lupa. Nakakalokong ngumisi si Eric sa akin bago siya tumalikod at naglakad palayo. Nagmamadaling lumapit si Natoy sa akin at tinulungan niya ako sa pagtayo. Hilong-hilo ako ng mga sandaling yun at parang umiikot ang aking paligid. Para bang may mga bituin na umiikot sa ibabaw ng aking ulo. Uy, tol, ano nangyari? Bakit natalo ka pa rin ni Eric kahit may anting-anting ka na? Di ko nga rin alam eh. Pinahiya ako ng anting-anting na to ha. Buisit! Baka nga sa pakikipaglaban lang sa aswang gumaganang kapangyarihan yan, Chong. Mukhang aswang lang kasi si Eric eh, pero hindi talaga siya aswang. Yari. Kahit na, napahiya ako. Saka bakit hindi mo man lang ako tinulungan, pambira ka? Nakita mo na nga nabubugbog na ako eh. Wala ka talaga silbi. Hindi ba't sabi mo, kahit na anong mangyari huwag kitang tutulungan? Oo nga no. Pero kahit na, kapag pala mamamatay na ako, hindi mo pa rin ako tutulungan. Sinusunod ko lang nga ni kung anong sinabi mo. Ang mabuti pa, iuwi na kita sa inyo. Dumudugo na yung bunganga mo, tol eh. Mabuti pa nga, para may pakinabang ka. Aray ko, medyo nahihilo pa rin ako. At mukhang hindi ko kaya maglakad nang walang aalalay sa akin. Inalalayan ako ni Natoy sa paglalakad pauwi sa bahay. Nagngingit-ngit ako sa galit dahil may mga taong nakakita kung paano akong pinatumba ni Eric. Napakalaki pa naman ng tiwala ko na siya ang mapapabagsak ko dahil sa anting-anting ni Lolo Doming. Pero iba ang nangyari dahil ako ang pinabagsak ni Eric. Nang malapit na kami sa bahay, ay hinubad ko na kagad ang anting-anting at itinago ko yon sa bulsa ng aking shorts. Pagdating namin ni Natoy sa bahay, ay nagulat si Lolo Doming nang nakita niya ang itsura ko. Walang hiya ka talaga, Ramon! Ano na naman ito? Nakipag-away ka na naman? Ay, ano pa nga po ba, Lolo? Eh di dating gawi. Talagang kapag magkasama kayong dalawa, ay puro sakit ng ulo talaga ang dala nyo sa akin. Lo, pwede bang mamaya nyo na kami pagalitan? Gamutin mo muna itong mga sugat ko. Ang sakit na eh. Kumuha si Lolo Doming ng panglinis at gamot sa sugat. May kasamang gigil ang ginagawa niyang paglinis sa mga sugat ko. Para bang dinudot-dot niya ng madiin. Aray! Lo, dahan-dahan naman! Ang sakit! Aray! Dapat lang yan sa'yo, buwisit ka. Nasasaktan ka kapag ginagamot ang sugat mo, pero hindi ka pa rin tumitigil sa pakikipag-away. Hindi na ako magugulat kung mamaya o bukas ay nasa barangay na naman tayo. At sino na naman ba nakaaway mo? Si Eric po. Gusto ko lang po sanang iganti si Natoy kasi pinagtulungan nila nun si Natoy, di ba? Eh bakit kasi nakikipag-away ka kay Eric? Hindi mo ba alam na nakulong na yun dati? Muntik niya nang mapatay yung kapitbahay niya. Ano? Sorry. Ewan ko po ba dyan sa apo nyo, Lolo? Ang lakas ng loob gantihan si Eric eh. Hoy, ipapaalala ko lang sa iyo ha, na ikaw may sabing kailangan muna nating makaganti kay Eric bago tayo magbabago. Sipain kita dyan eh.
Sabi mo kasi kaya mo si Eric. Kasi nasa na ang anting-anting ng lolo Doming mo. Ano? Teka. Ano sabi mo, Natoy? Nakaira mo ng anting-anting ko? Parang wala naman po akong sinabing ganun, lo. Nagkamali lang po yata kayo ng pandinig. Matanda nga ako, pero hindi ako bingi. Hoy, Ramon, umamin ka na. Nasa iyo ba ang anting-anting ko? Ito naman si Natoy, oh. Walang prenong bunganga. Sorry na, tol. Nakalimutan ko eh. Nadulas eh. Kung ganun ay totoo nga, nasa iyo nga ang anting-anting ko. Opo, lo. Nasa akin nga po. Ilabas mo ang anting-anting ko. Ilabas mo! Mula sa aking bulsa ay inilabas ko ang anting-anting at agad yung kinuha ni Lolo Doming. Galit niya akong tinignan, kaya napayuko ako. Paano ito napunta sa'yo? Nakita mo na ba ito nung hinahanap natin? Tapos hindi mo sinabi sa akin. Magsabi ka ng totoo at huwag ka magsisinungaling. Tatamaan ka talaga. Lo, ang totoo niyan eh. Kinuha ko po yan nung lasing at tulog po kayo kagabi. Sinadya ko po kayong lasingin para makuha ko yan eh. Napakademonyo mo talagang tao ka. Biruin mo. Pinilit mo akong uminom ng alak kahit alam mong mahina akong uminom. Tapos, nagpaikot-ikot ako rito sa bakuran natin, kakahanap nito. Pero nasa iyo lang naman pala. Pero maganda po niyan, ay alam ni Ramon na hindi talaga yan gumagana kapag tao ang kalaban mo. Sa aswang pala talaga yan gumagana, lo. Manahimik ka. Isa ka pa, Natoy. Napakakonsentidor mo. Sigurado ako na kung hindi nadulas sa mabaho mong bunganga, ay hindi ko malalaman kung nasaan ito. At ikaw naman, Ramon, talagang gumagawa ka ng bagay na ikagagalit ko sa'yo. Hindi mo ba alam kung gaano ka-importante sa akin ang anting-anting na ito? Tapos sinubukan mo pang gamitin sa kalaban mo. Alam ko naman po yun, Lo eh. Pero sinubukan ko lang naman talaga. Ibabalik ko naman po talaga sa inyo yan eh kasi di po pala yan magpapalakas sa akin kapag makikipag-away ako eh. Huwag po kayong mag-alala dahil hindi ko na po kukunin sa inyo yan. Abay dapat lang. Dahil kapag inulit mo pa yon, ay papalayasin na talaga kita at hahayaan na kitang mabuhay ng ikaw lang. Ayokong may kasamang magnanakaw sa pamamahay na ito. Opo, Lo. Sorry na po talaga. Hindi ko na po uulitin. At isa pa, sa oras na malaman kung nakipag-away o nakipagrambulan ka na naman, ay lalayas ka na talaga rito. Huwag mo kong sinusubukan, Ramon. Dahil kahit na po kita, ay kaya kitang palayasin kung yun ang magiging daan para magbago ka. Napayuko ako at saka ako tumingin kay Natoy. Pinanlakihan ko siya ng mga mata dahil kung hindi dahil sa kanya, ay hindi sana malalaman ni Lolo Doming na ninakaw ko ang anting-anting. Mula noon ay hindi na muna ako lumabas ng bahay para makaiwas ako sa kahit na anong klase ng gulo. Kung lalabas man ako ay sandali lang at hindi na ako tumatambay sa kung saan-saan. Natakot kasi ako na baka totohanin ni Lolo ang sinabi niyang papalayasin niya ako kapag nakipag-away ulit ako. Mabilis na lumipas ang mga araw hanggang isang umaga ay dinalaw ako ni Natoy sa labas. Tara sa ilog ngayon, tol. Grabing init ng panahon eh. Parang tinutusta na ang utak ko sa sobrang init. Magbabad tayo. Ang tanong, may utak pa bang matutusta sa'yo? Kung meron, bakit sinabi mo kay Lolo na nasa akin yung anting-anting? Buisit ka. Tol, ilang buwan na nakakalipas simula nung mangyari yun. Hindi ka pa rin nakaka-move on? Pambira ka naman tao ka, oo. Paano ako makaka-move on? Dahil doon, hindi na ako masyadong nakakalabas. Hayaan mo na. Ayaw mo ba nun? Hindi ka na nakikipag-away. Hindi ba ang sarap ng buhay kung wala kang kaaway? Yung bang magkakapi ka nila sa umaga habang sinasawsaw mo yung pandesal? O di ba wala kang iniisip na problema? Saka hayaan mo na yung ginawa sa akin ni Eric. Tinanggap ko nang hindi na ako makakaganti sa kanya. Karma na ang bahala sa kanya. Kung yung ginawa niya sa'yo kaya mo makalimutan, pues iba ako. Hindi ko kakalimutan yung ginawa niya sa akin dahil napahiya ako sa mga tao. Gaganti pa rin ako sa kanya.
Ako ang magiging karma niya. Nako, wag na, tol. Alam mo, init lang ng ulo yan eh. Dahil sa init ng panahon ngayon. Tara na sa ilog. Magpalamig tayo ron. Mabuti pa nga, kanina pa rin ako nang lalagkit dahil sa pawis eh. Tara! Dahil wala sa bahay si Lolo Doming ng mga sandaling yon, ay nagawa kong makaalis nang hindi na kailangan magpaalam sa kanya. Pagdating sa ilog, ay medyo maraming tao roon. Talaga kasing mainit ang panahon, kaya maraming nais magpalamig sa malinis at malamig na ilog na yon. Habang nakababad kami ni Natoy sa tubig, ay nakita kong dumating si Eric. Agad na kumulo ang dugo ko dahil sa galit. Umahon ako sa ilog at agad kong minura si Eric. Susugurin ko sana siya, pero agad akong pinigilan ng mga lalaking naroon. Nakakalokong ngumisi si Eric habang nakatingin sa akin na para bang alam niya na hindi ko magagawang makawala sa mga lalaking hawak ang magkabilaan kong braso. Hoy, buwisit ka! Lumapit ka rito! Hindi pa ako nakakabawi sa yung loko-loko ka! Akala mo ba nakakalimutan ko na yung ginawa mo sa akin, ha? Ano? Bakit ayaw mo lumapit? Natatakot ka ba? Duwag! Lumapit ka rito! Tinawanan ako ni Eric at saka siya tumalikod para maglakad palayo. Ano ba? Bitiwan niyo nga ako! Hoy, Eric! Hindi pa ako tapos sa'yo! Huwag ka magpapakita sa akin dahil sisiguraduhin kong hindi ka nasisikatan ng araw! Babangasin ko talaga yung mukha mo! Nang nakalayo na si Eric, ay saka lang ako pinakawalan ng mga lalaking may hawak sa akin. Lumapit si Natoy at nang akmang susundan ko si Eric, ay agad niya akong pinigilan. Tol, tama na. Malayo na yun. Hindi mo na siya maaabutan. Ang dami kasing pakialamero dito eh. Kung di na sana ako pinigilan kanina oh. Malamang dumudugo na ang bunganga ng Eric na yun eh. Sabi ng pabayaan mo na siya eh. Saka hindi ka dapat nagbanta sa kanya. Paano kung may masamang mangyari kay Eric, tapos hindi ikaw may gawa? Eh di ikaw kagad ang masisisi. Ikaw talaga di ka nag-iisip eh. Sana nga may masamang mangyari sa kanya. Alam mo, nawala na ako ng galang maligo. Tara, muwi na tayo. Pagkakuha ko ng damit at tsinelas ko, ay naglakad na ako paalis sa ilog. Nasa likod ko si Natoy at nakasunod siya sa akin. Parehas kaming napahinto nang nakita namin ang isang magarang sasakyan na nakaparada sa tapat ng isang malaking bahay. Alam mo, 1 linggo na yatang tapos yung bahay na yan, pero hindi ko pa rin nakikita ang nakatira dyan. Ako rin eh. Ang sabi ni Lolo ay baka bahay bakasyonan lang yan. Pero mukhang nandyan yung may-ari kasi may sasakyan sa labas eh. Tignan mo yung sasakyan tol, oh. Ang angas, di ba? Magkano kaya yan, no? Bakit mo tinatanong? Eh wala ka namang pambili. Bakit? Ang may pambili lang ba ang may karapatang magtanong ng presyo ng isang bagay? Saka bakit ba ako nagtatanong sa'yo? Wala ka nga palang alam sa presyo ng mga sasakyan. Sandali, Chong. Lalapitan ko lang yung kotse. Anong gagawin mo? Kakarnapin mo ba yan, Chong? Huy, okay na akong maging siga ka. Huwag ka lang maging kriminal, hoy. Nag-iisip ka ba? Paano ko kakarnapin yan? Eh, hindi naman ako marunong magmaneho. Hihimasin ko lang ba para ma-experience ko ang makahawak ng mamahaling sasakyan? Kau naman oh, grabe ka makapag-isip ang OA mo. Huwag na, Chong. Baka mamaya makita ka ng may-ari niyan tapos mapagalitan ka pa eh. Tsaka baka mamaya magasgasan yan. Hahawakan ko lang magagasgasan? Ang bihira ka. Hindi ako napigilan ni Natoy sa gusto kong gawin. Bilang nakatira ko sa isang liblib na lugar na bihirang mapuntahan ng mga sasakyan, ay kamangha-mangha na sa akin ang ganong bagay. Lumapit ako sa kotse at parang babasaging bagay na hinawakan ko yun. Nagulat ako nang biglang may lumabas na matangkad na lalaki mula sa malaking bahay. Seryoso ang mukha niya nang lumapit siya sa amin ni Natoy. Sino may sabi sa'yo na pwede ninyong hawakan ang kotse ko? Ayan na nga ba sinasabi ko, tol eh. Nahuli na tayo ng may-ari. Sir, kaibigan ko lang po humahawak sa sasakyan nyo ha. Wala po akong alam dyan, sir ha. Bakit hinahawakan ko lang naman ha? Sir, hindi ko naman po sinisira kahit i-check nyo pa yan. Wala po yung kagas-gas-gas-gas.
Pribadong pagmamayari ko ang kotse ko. Kaya hindi mo dapat yan hinahawakan ng walang paintulot ko. Grabe, ang damot nyo naman. Bakit, mababawasan ba ang pwesa ng kotse nyo kapag hinawakan ko yan? Hindi naman, di ba? Paano kung magasgasan mo yan? May pambayad ka ba? Huwag mong sabihin meron. Dahil sa itsura mo pa lang, ay alam ko na wala kang pambayad. Alam mo palang wala akong pambayad eh, tinatanong mo pa. Hoy, bago ka pa lang dito sa lugar namin ha, kaya matuto kang makisama. Hindi ko kailangan makisama sa mga kagaya nyo. Sorry. Huwag mo ko niyayabangan ha. Hindi porke mayaman ka, kaya mo na ako. Wala akong pakialam sa kung magkano ang laman ng bulsa mo. Kapag pinainit mo ang ulo ko, ay dudugo yung uso mo sa suntok ko. Sipain ko yung bulok mong kotse. Tol, ano ba? Tara na. Mapapatrobol ka na naman yan eh. Hinila ako ni Natoy sa braso. Pero nakalingon pa rin ako sa lalaki. Hindi ko inalis ang matalim kong tingin sa kanya para maramdaman niyang hindi ako natatakot sa kanya. Nang nakauwi na kami sa bahay, ay nanggigigil akong umupo sa labas. Tumabi si Natoy sa akin at tinapik niya ang likod ko. Relax ka lang, Tol. Masyado kang mainit eh. Relax? Paano ako magre-relax? Hindi ko man lang nabigwasan yung isang hambog na lalaking yun. Ay, nako. Baka kapag nalimonyo ko, balikan ko ang sasakyan niya at tusukin ko ng pako yung mga gulong nun. Tignan mo. Yan ang wag mong gagawin. Dahil bibigyan mo pa ng problema si Lolo Doming. Ikaw lang ang nakasagutan ng lalaking yun. Kaya ikaw lang ang magiging suspect. Pabayaan mo na lang yun. Dapat kasi hindi mo ko inila para nakatikim sa akin yung mayabang na yun eh. Nagulat na lang kami ni Natoy nang lumabas si Lolo Doming mula sa bahay. Malakas ang loob kong magsalita ng kung ano-ano dahil ang alam ko ay wala pa siya roon. Lo, nakauwi ka na pala. Akala ko nasa palengke ka pa eh. Ano yung naririnig ko kanina, ha? Sino namang nakaaway mo? Yung nakatira po doon sa malaking bahay. Ang kulit po kasi niyang apo niyo eh. Ang sabi ko, wag niya lang hawakan yung kotse. Pero hinawakan niya pa rin. Ayun, nagalit po tuloy yung may-ari. Ang tinutukoy mo ba ay si Arturo? Kilala niyo po yung mayabang na yun, Lo? Hindi kami personal na magkakilala. Pero ang sabi sa akin ni Kapitan, ay mamimigay daw ng bigas at grocery si Arturo bukas sa plaza. Kaya wag mo siyang tatawaging mayabang, Ramon. Dahil mabuti siyang tao. Sigurado ko na may ginawa o sinabi ka sa kanya para magalit siya sa'yo. Ano po bang masama? Hinawakan ko lang naman po yung kotse niya. Ano ba nakakagalit dun? Buti sana kung gawa sa ginto yung sasakyan niya. Personal na pagmamayari niya ang kotseng yon. Kaya may karapatan siya na magalit kung merong ahawak doon. At wag mo nang subukang gumanti sa kanya. Dahil magagalit na naman ako sa'yo. Napakabuti ng tao, kahit bago pa lamang siya rito. Kaya dapat ay kabutihan din ang ipakita natin sa kanya. Nagkakaintindihan ba tayo? Oo. Bumalik na si Lolo Doming sa loob ng bahay. Kaya muli kaming naiwan ni Natoy. Hindi nagtagal ay umalis na si Natoy. Habang mag-isa ko ay hindi pa rin naalis ang inis ko sa mayabang na si Arturo. Kahit sinabi ni Lolo na mamamahagi ito ng biyaya sa mga tao, ay hindi pa rin nun nagawang burahin ang masamang impresyon na iniwan niya sa akin. Kinabukasan ay magkasama kaming nagpunta ni Lolo Doming sa plaza. Ayoko sanang sumama dahil may posibilidad na magkita kami ni Arturo at paniguradong makikilala niya ako. Pero masyadong naging mapilit si Lolo at aniya ay kailangan kong humingi ng tawad kay Arturo. Siyempre, tinakot niya ako na palalayasin niya ako kapag hindi ko ginawa ang gusto niya. Kaya, napilitan na lang akong sumama sa kanya. Maraming taong nakapila para kumuha ng bigas at grocery. Nasa unahan si Arturo at tinutulungan siya ng ilang mga tanod sa pamimigay. Pumila na kami ni Lolo at nang kami na ang nasa harapan ni Arturo, ay nawala ang ngiti niya nang nakita niya ako. Sir Arturo, ito nga pala ang apo kong si Ramon at ako naman si Doming, ang kanyang lolo.
nalaman ko na nagkasagutan kayo nitong si Ramon. Kukunin sana namin ang pagkakataong ito para humingi ng pasensya sa iyo. Ramon, sige na. Sabihin mo na sa kanya ang dapat mo sabihin. Pasensya ka na ah. Mukhang napipilitan lang ang apo mo, Mandoming. Kung hindi bukal sa puso niya ang paghingi ng pasensya, wala namang kaso sa akin. Huwag kayong mag-alala. Dahil hindi ako namimersonal. Kaya makakatanggap pa rin kayo ng mga pinamimigay ko. Patawad sa kagaspangan ng ugali ko. Pangako, hindi ko na inuulitin. Yan. Ganyan ang totoong humihingi ng tawad. Hindi ko akalain na marunong ka palang humingi ng tawad. Gayong napakayabang mo kahapon. Siya sige, tinatanggap ko ang paghingi mo ng tawad. Pero kunin niyo na itong bigas at grocery dahil marami pang nakapila sa likod niyo. Maraming salamat ho, Sir Arturo. Kinuha ni Lolo ang bigas habang sa akin naman ang grocery. Umalis na kami sa harapan at lumabas na kami sa plaza para iuwi ang mga dala namin. Mabuti at ginawa mo ang sinabi ko. Dahil kung hindi, papalayasin talaga kita. Lagi nyo na lang akong tinatakot na papalayasin. Saka mukha akong tanga kanina oh. Iniisip siguro ng Arturo na yun na duwag ako kasi humingi ako ng tawad sa kanya. Sigurado ako na narinig ng mga tao sa likod natin kanina yung mga sinabi ko. Nakakahiya. Hindi ka duwagahan ng paghingi ng tawad. Yun ay isang uri ng katapangan dahil kaya mong akuin ang iyong pagkakamali at kaya mong magpakumbaba. Kahit na lo, alam nyo namang kilala akong siga rito sa atin eh. Tapos gagawa ako ng ganung bagay. Nakakahiya talaga. Hindi na lang nagsalita si Lolo Doming. Matapos kong magsalita. Malapit na kami sa bahay nang may nakita kaming mga tao na tumatakbo papunta sa ilog. Nagtataka kaming nagkatinginan ni Lolo dahil tila nagkakagulo ang mga tao. Nagmamadali naming dinala sa bahay ang bigas at grocery. Alam kong gaya ko ay nais din ni Lolo na makiusyoso. Paglabas namin ay sumalubong si Natoy sa amin. Lolo Doming, Tol, alam niyo na ba nangyari kay Eric? Hindi pa. Kakauwi lang namin galing sa plaza eh. Bakit? Ano ba nangyari sa mokong na yun? Tol, patay na siya, Tol. Natagpuan na walang buhay niyang katawan na palutang-lutang sa ilog. Ulitin ko. Hindi ko maiwasang kilabutan sa narinig ko. Malalaki ang mga kabang na nagtungo kami sa ilog at pagdating namin doon ay napakarami ng tao ang naroon. Sumingit kami sa mga tao at doon namin nakita ang kalunos-lunos na katawan ni Eric. Tadtad ng malalalim na sugat ang iba't ibang parte ng kanyang katawan. Wakwak ang tiyan niya at ang ilang parte ng kanyang lamang loob ay nakalutang pa sa tubig. Anak ng putya, ano nangyari sa kanya? Sino may gawa sa kanya niyan? Wala pang nakakaalam eh. Pero parating na mga pulis, Chong. Umuwi na tayo. Hindi dapat natin nakikita nang matagal ang ganyang tanawin. Walang imik na bumalik kami ng bahay. Agad akong uminom ng tubig dahil bumalik sa alaala ko ang pagpatay ng aswang sa nanay ko nang nakita ko ang bangkay ni Eric. Ganun din kasi ang ginawa ng aswang sa nanay ko. Sigurado ko, 100%. Aswang ang pumatay kay Eric. Hindi ako maaaring magkamali. Yan nga din po ang iniisip ko, Loy. Yung mga sugat niya kasi, kagaya po nung kay nanay. Hindi ko po makakalimutan yun, Lo. Aswang po talaga ang pumatay kay Eric. Diyos ko, ibig sabihin may aswang na naman dito sa atin? Pero maniniwala kaya mga pulis kapag sinabi nating aswang ang pumatay kay Eric? Chong, kinakabahan ako. Baka ikaw ang ituro ng mga tao na gumawa nung kay Eric. Ano? Bakit naman ako? Kung kagabi siya pinatay, imposible yun. Dahil nandito ako sa bahay at mapapatunayan yun ni Lolo. Pero hindi ba? May mga taong nakarinig na pinagbanta mo si Eric doon sa ilog. Ano ka mo? Pinagbanta mo si Eric? Opo eh. Pero hindi naman seryoso yun eh. Dala lang yun ang galit ko eh. Pero hindi ko naman siya gustong patayin. Kahit na, ang unang papasok pa rin sa utak ng mga tao ay ikaw ang may gawa nung kay Eric. Sabi ko naman kasi sa'yo, Chong eh. Hindi mo dapat ginawa yun. Yari.
Hindi bale. Kung may darating na mga pulis dito, ay ako ang kakausap sa kanila. Ako ang magpapatunay na nandito ka kagabi at hindi ka umalis. Lo, natatakot ako Ayoko pong makulong, Lo. Wala kang kasalanan, kaya hindi ka makukulong. At alisin mo yung takot at kaba mo. Dahil baka kapag kinausap ka ng mga pulis, ay isipin nila na ikaw talaga ang pumatay kay Eric dahil kinakabahan ka. Labis akong nabahala sa nangyari na yon. Inisip ko pa lang na makukulong ako sa isang krimen na hindi ko ginawa, ay natakot na kagad ako. Pagsapit ng gabi, ay hindi nga ako nagkamali. May mga pulis na kumatok sa aming bahay. Si Lolo ang humarap sa mga yon habang nakasiksik ako sa isang sulok. Narinig ko na sinabi ng isang pulis na iimbitahan ako sa presinto para tunungin sa pagkamatay ni Eric dahil may mga nakapagsabi daw sa kanila na pinagbantaan ko si Eric. Sinabi ni Lolo Doming na kakausapin niya ako at sisiguraduhin niya na sasama ako ng matiwasay sa mga pulis dahil wala talaga akong kasalanan. Pumasok si Lolo sa bahay at nilapitan niya ako. Sige apo, sumama ka sa mga pulis at magpaliwanag ka ron. Wala kang ibang sasabihin kundi ang katotohanan. Pero Lo, ayoko pong makulong, Lo. Hindi ka nila ikukulong. May mga itatanong lang sila sa'yo. Huwag kang mag-alala. Sasamahan kita. Sige na, ayusin mo na ang sarili mo. Huwag mong ipapakitang kinakabahan ka. Nang sandaling yon, ay nagtiwala na lamang ako kay Lolo Doming. Kinalma ko ang sarili ko at saka kami sumama ni Lolo sa mga pulis sa presinto. Pagdating sa presinto, ay magkahiwalay kaming kinausap ng magkaibigang pulis. Sinagot ko ng tapat ang lahat ng itinanong sa akin kahit medyo kinakabahan ako. Hindi ko na alam kung gaano kami katagal na kinausap ng mga pulis. Nang natapos ang kanilang pagtatanong, ay sinabi ng isang pulis sa amin na sa paunang imbestigasyon nila ay lumabas na isang mabangis na hayop ang pumatay kay Eric. Yun ay base sa mga kagat at kalmot na nakita nila sa katawan ni Eric. Matapos yun, ay pinauwi na kami ng mga pulis. Nagpasalamat kami dahil hinatid nila kami pabalik sa aming bahay. Pagdating sa bahay, ay nanghihina talaga akong umupo. Binigyan ako ng isang basong tubig ni Lolo na agad ko namang ininom. Hindi ba tama ako? Hindi ka nila ikukulong. Dahil alam ko, nalalabas sa investigasyon ng mga pulis na mabangis na hayop ang pumatay kay Eric. Talagang kinabahan po ako kanina, Lo. Akala ko talaga ikukulong na po nila ako eh. Pero bakit hindi niyo po sinabi sa mga pulis? Naswang po talaga ang pumatay kay Eric. Bakit? Sa tingin mo ba maniniwala ang mga pulis kung sinabi ko yon? Bumabase sila sa ebidensyang makukuha nila at hindi sila naniniwala sa mga aswang. Sa bagay, tama po kayo. Baka isipin pa nila na baliw tayo. Pero kung meron pong aswang dito sa atin, Lo, sino na po magiging tagapagtanggol natin? Hindi naman pwedeng kayo kasi sabi nyo nga po matanda na kayo at mahina na po. Hindi ko pa alam. Medyo magulo pa ang utak ko sa ngayon. Kaya hindi pa ako nakakapag-isip na maayos. Ang mabuti pa matulog na tayo. Malalim ng gabi. Sabay kaming nahiga ni Lolo sa papag. Ngunit hindi kaagad ako nakatulog dahil kahit alam ko na hindi ako makukulong ay hindi pa rin nawala sa akin ang kaba. Kinakabahan ako sa ibang dahilan at yon ay dahil sa aswang na nasa aming baryo. Nagkaroon ako ng takot na baka maulit yung nangyari sa nanay ko, na isang malapit sa buhay ko ang patayin ng aswang. Kinabukasan, pagkatapos namin mag-almusal ni Lolo, ay nagtungo kami sa palengke para ihatid ang mga gulay sa isang tindahan na binabagsakan namin ng mga gulay. Sa palengke pa lang, ay napansin ko ang kakaibang tingin ng mga tao sa akin. Kahit nung naglalakad na kami pauwi, ay hindi nakaligtas sa akin ang tingin ng mga tao na sinamahan pa nila ng bulungan. Hanggang sa nakasalubong na nga namin si Natoy. Ano nangyari sa'yo, Natoy? Bakit pawis na pawis ka? Galing po kasi ako sa bahay nyo eh.
Nalaman ko po kasi na may mga pulis na pumunta sa bahay niyo kagabi at isinama kayo ni Ramon sa presinto. Wala yun. Kinausap lang kami para sa investigasyon. Pero hindi naman ako kinulong eh. Kasi ayon sa mga pulis, ay mabangis na hayop ang pumatay kay Eric. Kahit ang totoo, ay aswang talaga ang may gawa nun. Pero, iba ang kwentong naririnig ko sa mga tao, Chong eh. Ang sabi nila, ikaw daw ang pumatay kay Eric kasi nagbanta ka kay Eric eh. Kaya naman pala eh. Ngayon naiintindihan ko na kung bakit kanina pa ako pinagtitinginan ng mga tao. Sandali nga. Hoy, teka Ramon, ano na naman gagawin mo? Umuwi na tayo. Sandali lang, Lo. Kumalma lang po kayo. Hoy! Kayong mga lahat na nag-iisip na akong pumatay kay Eric. Oo, pinagbantaan ko siya. Oo, siga ako at barumbado rito. Pero hindi ko kayang pumatay ng tao ha. Kaya sa mga nananalangin na makulong ako, ay manigas kayo dahil di ako kinulong ng mga pulis. Alam niyo kung bakit? Dahil napatunayan ko na wala akong kinalaman sa pagkamatay ni Eric. Kaya kayo may mga gustong makulong ako. Bahala kayong magnitngit sa galit. O baka naman gusto niyo makipagsuntukan pa sa akin. Kahit na magsabay-sabay pa kayo, wala akong pakialam. Dahil kaya ko kayong patumbayin lahat. O ano? Sino papalag? Ramon, ano ka ba? Ano bang ginagawa mo? Tara na, umuwi na tayo. Pambihira ka talaga, bata ka, oo. Hinila na ako ni Lolo Doming pauwi sa aming bahay. Nakasunod sa amin si Natoy. Pagdating sa bahay, ay umupo agad si Lolo at hinilot niya ang kanyang noo. Wala ka na talagang ginawang maganda. Nagmaangas ka na naman. Sa ginawa mo, ay lalong hindi magiging maganda ang tingin sa'yo ng mga tao dito. Wala akong pakialam, Lo. Kahit hindi maging maganda ang tingin nila sa akin. Dahil alam ko na kahit gumawa pa ako ng mabuti ay masama pa rin ako sa paningin nila. Bahala sila sa buhay nila. Tumiim ang bagang ni Lolo Doming. Matagal niya akong tinignan na para bang may kung anong tumatakbo sa utak niya. Maya-maya pa ay tumayo siya para buksan ang aparador. Mula doon ay kinuha niya ang anting-anting at saka siya bumalik sa tabi ko. Teka Lo, ano pong gagawin niyo dyan sa anting-anting? Bakit niyo po nilabas yan? Hindi ba? Pasiga-sigat barumbado ka. Pwes, gamitin mo ang pagiging sigat barumbado mo sa pakikipaglaban sa mga aswang. Mas mabuting mapakinabangan natin yan sa magandang bagay. Ano po? Papayagan niyo po akong gamitin ang anting-anting na yan. Ang akala ko po ba'y ayaw niyong ipamana sa akin yan? Ang totoo, nang binalik mo to sa akin matapos mo tong kunin, ay naramdaman ko nabuhay ang kapangyarihan ng anting-anting. Ibig sabihin, ang anting-anting na mismo ang pumili sa bago nitong tagapangalaga. At ikaw yon, Ramon. Sigurado po ba kayo dyan, Lo? Oo, sigurado ako. Isa pa, ito na ang pagkakataon mo para ipakita sa mga tao na kahit pasiga-siga ka, ay kaya mo ring maging kapaki-pakinabang. Alam ko na hindi si Eric ang huling magiging biktima ng aswang. Kung wala tayong magiging tagapagtanggol, ay marami patiyak at susunod kay Eric. Kaya tanggapin mo, Apo, ang anting-anting na ito. Gamitin mo ito na instrumento para protektahan kaming lahat. Umaasa kami sa'yo. Teka, sandali lang, Lo. Nakakagulat po kasi yung mga sinasabi niyo sa akin ngayon eh. Pwede po bang pag-isipan ko muna yan? Hindi basta-basta yan, Lo. Ang dami mong pang-arte, Chong. Kung ayaw mo, ako na lang nagagamit niyan. Mabilis kong hinablot ang anting-anting kay Lolo Doming nang akmang kukunin yun ni Natoy. Nanginig ang buong katawan ko habang isinusuot ko yon sa aking leg. O, kita mo na? Ang dami mong pansatsat eh. Kailangan ka lang palang takutin bago mo yan kunin eh. Lolo, huling tanong po. Sigurado na po ba kayo rito? Ipapamana niyo talaga sa akin tong anting-anting? Ilang beses ko ba dapat ulitin sa'yo na sigurado nga ako? Alam kong may kakayahan ka ng makipaglaban sa mga aswang. Dahil nakita mo kung paano yung ginawa noon. Isa pa, wala kang dapat na ipag-alala. Dahil ang anting-anting na yan ang gagabay sa'yo sa tuwing makikipaglaban ka sa mga aswang. Ipakita mo sa aming lahat
na hindi lang pakikipagrambulan o pakikipagsuntukan kung kani-kanino ang kaya mong gawin, kundi kaya mo ring maging isang bayani, ang maging tagapagtanggol ng ating baryo. Nang sandaling yon, ay hindi pa rin ako makapaniwala na nasa akin na ang anting-anting ni Lolo na matagal niyang iningatan. Pakiramdam ko ay mayroong maliliit na bultahe ng kuryente na gumagapang sa aking katawan at sigurado ko na yun ang kapangyarihan ng anting-anting. Hindi ko alam, pero tila nagkaroon kagad ako ng layunin ng oras na yun. At ang layunin na yun ay hindi lang para patunayan sa mga tao na kaya kong maging kagaya ni Lolo Doming, kundi kaya ring maging isang tagapagtanggol ng siga at barumbado na kagaya ko. Kinagabihan ay agad kong sinimulan ang aking tungkulin sa aming baryo. Habang suot ang anting-anting, ay may nakasabit na itak sa aking bewang at humarap ako kay Lolo Doming. Napansin ko na naluluwa siya. Kaya naman nagtaka ko. Lo, teka, bakit parang naiiyak ka? May problema po ba? Wala akong problema, Apo. Ang mga luhang ito ay luha ng kasiyahan dahil sa wakas ay natupad ng pangarap ko para sa iyo. Isa ka na ngayong ganap na antingerong manunugis ng aswang. Pero akala ko po ba, hindi po ako pwedeng maging kagaya nyo. Di ba yun po ang lagi nyo sinasabi sa akin nun? Sinabi ko lamang yun dahil sa ugaling pinapakita mo. Ang totoo ay sa'yo ko talaga ipapamana ang anting-anting na yan. Pero hinihintay ko lang na magbago ka, Apo. Pero kanina, napagtanto ko na hindi na kailangang hintayin ang iyong pagbabago. Kailangan ay magkaroon ka na ng isang mabigat na tungkulin dahil maaaring yun ang maging daan para baguhin mo ang sarili mo. Basta po ipangako mo, gamitin mo lang ang kakayahan mo sa pakikipaglaban mo sa mga aswang. Magtiwala ka sa sarili mo at sa kapangyarihan ng anting-anting. Dahil simula ngayon, ay iisa na kayong dalawa. Mag-iingat ka po at hangad ko ang iyong tagumpay. Mahigpit akong niyakap ni Lolo Doming na may kasama pang tapik sa likod. Mas nagkaroon ako ng lakas ng loob dahil sa mga sinabi niya sa akin. Nang lumabas ako ng bahay, para nga tugisin ng mga aswang, ay wala na akong takot dahil buong puso akong nagtiwala sa anting-anting na nakasabit sa akin leg. Magdamag akong nagbantay sa aming baryo at madaling araw na akong umuwi ng bahay. Sinabi ko kay Lolo na hindi ko nakita ang aswang at aniya. May iba pa namang pagkakataon para tugisin ang aswang. Hanggang sa pagsapit ng umaga, ay nakarating sa amin ang hindi magandang balita. Sa kabilang baryo kasi ay isang bahay ang pinasok daw ng aswang. Nasugatan ng gusto ang mga nakatira doon at sa kasamaang palad ay may isang namatay. Binalot ng takot ang mga tao sa aming lugar. Doon na nila napagtanto na hindi na talaga ako ang pumatay kay Eric at naisip nila na aswang nga ang may kagagawan noon. Isang gabi, habang kumakain kami ng hapunan, ay napag-usapan pa namin ni Lolo ang naging huling pag-atake ng aswang. Demonyo talaga mga aswang na yan. Hindi na lang dito sa lugar natin ikaw magbabantay, Ramon, kundi pati na rin sa mga karating baryo. Nag-aalala ko na baka sa ibang lugar ulit tumatake yung aswang. Huwag ho kayong mag-alala, Lolo Doming. Kahit hindi niyo po sinabi sa akin yan, gagawin ko talaga yan. Aba nga naman, nakapagtataka na para bang ibang tao ka na ngayon. Naninibago ko sa iyo, Apo. Kaya nga lo, ewan ko ba. Pero parang hindi lang po kapangyarihan ang meron ng anting-anting na to. Parang meron din po siyang kakayahan na baguhin ng isang tao. Nang ipagkatiwala niyo po kasi sa akin to para pong nagkaroon ako ng layunin sa buhay. Dahil sa tungkulin ko ngayon sa mga tao. Basta lo, hindi ko po siya kayang maipaliwanag ng maayos eh. Hindi mo alam kung gaano ako kasaya sa mga sinasabi mo ngayon sa akin.
Tama nga ang desisyon ko na ibigay sa iyo ang bagay na yan. Dahil nagkakaroon ka ng direksyon. Muling naaayos ang buhay mo. Iba kasi talaga kapag alam mo na nakasalalay sa iyo ang kaligtasan ng nakararami. At sana ay maging tuloy-tuloy na ang iyong pagbabago. Pagkatapos naming kumain ni Lolo Doming, ay nagpahinga lang ako ng sandali at saka ako naghanda para magbantay sa aming baryo at sa mga karatig na lugar. Nang sandaling yon, ay dumating na si Natoy at meron siyang dalang sibat na gawa sa kawayan. Tol, anong ginagawa mo rito ng ganitong oras? Hindi ka na dapat lumalabas kasi delikado. Mamaya makasalubong mo pa yung aswang eh. Patayin ka nun. Tol, naisip ko kasi tol na kailangan kitang tulungan sa pagtugi sa aswang eh. Dahil kailangan ko rin bumawi sa mga tao rito sa atin. Naging dahilan din kasi ako ng gulo rito ng maraming beses, di ba? Alam ko na baka pagtawanan niyo ako ni Lolo Doming. Pero seryoso ako sa sinabi ko na gusto kitang tulungan, Chong. Walang nakakatawa sa taong gustong tumulong. Kung bukal sa puso mo na gawin yan at hindi kita pipigilan, Chong. Pero Chong, tanong lang, sigurado bang kaya mo? Oo naman. Nakita mo ba tong sibat na dala ko? Kanina ko lang to ginawa, Chong. Tapos pinahirang ko rin ng katas ng bawang ang dulo nito. Para kapag sinaksak ko to sa aswang, talagang masasaktan siya. Talagang natutuwa ako sa inyong dalawa. Pero mas makakabuti kung umalis na kayo at baka sumalakay ang aswang ngayong gabi. Ipagdadasal ko ang inyong tagumpay. Nagpaalam na kami ni Natoy kay Lolo at saka kami umalis para magbantay at tugisin ang aswang. Mas lalong lumakas ang kumpiyansa ko na matatalo na ang aswang dahil kasama ko ang kaibigan kong si Natoy sa misyon na yon. Sa gitna ng aming paglalakad ay nagtaka kami nang nakita namin si Arturo na lumabas mula sa talayban na nasa gilid ng daan. Maging siya ay nagulat nang nakita kami. Nagmamadali kaming lumapit sa kanya. Sandali lang. Anong ginagawa mo sa labas ng ganitong oras, ha? Hindi mo ba alam na merong aswang na gumagalat ng bibiktima dito sa atin ngayon? Saka anong ginagawa mo doon sa talayban, ha? Huwag mo sabihin na doon ka pa nagbabawas. Pambihira. Ang laki-laki ng bahay mo, tapos wala kang banyo. Nakakahiya ka. Nagpapatawa ka ba? Kasi kung oo, ay di ka nakakatawa. Saka ano ba pakialam nyo sa kung anong gagawin ko? May pakialam kami, Arturo. Dahil dito ka nakatira sa baryo namin. Kami ni Natoy ang inatasan tumugis ng aswang na nandito ngayon at pumatay kay Eric. Kayong dalawa? Tutugisin yung aswang? Diyan na ako natatawa. Di tumawa ka kung gusto mo. Pero kapag ikaw naging biktima ng aswang, tatawanan ka namin. Tol, tama na. Di mo dapat siya sinasabihan ng ganyan. Malamang di siya naniniwala sa aswang kasi bago pa lang siya rito sa atin . Pero Arturo, sinasabi ko sa'yo, mas makakabuti kung umuwi ka na sa bahay mo. At huwag ka na ulit lalabas kapag madilim na. Para sa'yo rin itong sinasabi namin. Ngumisi si Arturo at sa kanya kami nilampasan ni Natoy. Dumikit ang braso niya sa braso ko nang dumaan siya sa likod ko. May kilabot na gumapang sa buong katawan ko at naramdaman ko ang bahagyang pag-init ng aking anting-anting. Ramdam ko na may pinahiwatag sa akin ang anting-anting at sigurado ko sa nais niyang sabihin sa akin. Mabilis akong humarap sa likuran at matiim kong tinignan ang naglalakad na si Arturo. Tinawag ko siya at agad naman siyang huminto. Marahan siyang lumingon sa amin. Oo, akala ko ba gusto niyo na akong umuwi? Bakit tinawag mo pa ako? May iba ka pa bang kailangan? Ikaw ang aswang, hayop ka. Hindi ako maaaring magkamali. Ikaw ang pumatay kay Eric. At ikaw rin ang aswang na umatake sa kabilang baryo. Tol, teka, ano ba sinasabi mo? Para magiging aswang si Arturo, ang bait-bait niya na. Hindi ba namimigay pa nga siya ng grocery tsaka bigas? Ngayon naiintindihan ko na hayop kang demonyo ka. Yung kabutihan na ginagawa mo sa amin
ay isang paraan para hindi namin paghinalaan na ikaw ang aswang. At yun ang dahilan kung bakit hindi namin naisip na simula nang dumating ka, ay nagsimula na rin ang pag-atake ng aswang dito sa baryo namin. Hayop ka. Masyado kami nag-focus sa kabutihang ginawa mo. Matalino kang aswang ka. Tuso ka. Hindi ko rin akalain na sa kabila ng pagiging siga mo, ay ikaw pa pala ang makakatuklas ng tinatago kong sikreto. Pero alam mo ba kung anong ginagawa ko sa mga taong nakakaalam ng aking lihim? Pinapatay ko! Sa mismong harapan namin ni Natoy, nagbago ang anyo ni Arturo. Namula ang kanyang mga mata. Humaba ang mga kuko niya at nagkaroon siya ng matutulis na pangil. Sa isang kisap mata ay naging aswang siya at walang babalang sumugod siya sa amin ni Natoy. Gumapang ang tapang sa aking katawan at hinarap ko ang aswang. Tatagain ko sana siya, pero bigla na lamang siyang nawala at wala kaming ideya kung saan siya nagpunta. Nagulat na lang ako nang bumaon ang matutulis na kuko ng aswang sa likod ko. Malakas akong napasigaw dahil sa labis na sakit at kirot. Mabilis na lumayo ang aswang sa amin ni Natoy at nagpakawala siya ng isang nakakatakot na halakhak. Sa tingin niyo ba ay kaya niyo ko? Hindi niyo kaya pigilan ang paggasik ko ng takot at kamatayan sa baryong ito. Hindi ang mga tulad niyo ang magpapabagsak sa akin. Tol, delikado tayo. Mahirapan tayong labanan niya si Arturo. Bigla na lang siya nawawala eh. Huwag ka matakot sa kanya, Natoy. Nililin lang niya lang ang paningin natin. Mabilis akong tumakbo papunta sa aswang at nawala ulit siya sa kanyang kinatatayuan. Humarap kagad ako sa likuran dahil ramdam ko na naroon siya. Hindi nga ako nagkamali dahil naroon nga siya at akmang kakalmutin niya ako. Tinaga ko ang mga daliri niya at napasigaw ang aswang nang naputol ang mga daliri niya at nalaglag ang mga yon sa lupa. Kumilos na rin si Natoy. Itinarak niya ang sibat na kawayan sa tiyan ng aswang at buong puwersa niya itong itinulak hanggang sa napasandal ang aswang sa isang puno. Hindi binitiwan ni Natoy ang sibat na kawayan habang nagwawala ng gusto ang aswang. Tol, bilisan mo! Tapusin mo na siya, Tol, bago pa ito makawala! Bilisan mo! Hindi ko na kaya, nagagalay na ako! Masyado sa malakas! Patayin mo na siya, Tol! Bago pa ako makalapit sa aswang, ay nagawa niya ng makawala kay Natoy. Hinugot nito ang sibat sa katawan nito at itinapon nito yon sa malayo. Tumakbo na si Natoy para kunin ang sibat, pero sinundan naman siya ng aswang. Sigurado ko na sa sandaling malapitan ng aswang si Natoy ay maaaring yun na ang maging katapusan ng kaibigan ko. Kaya mabilis kong hinabol ang aswang. Bago pa siya makalapit kay Natoy, ay nagawa ko ng itarak sa likod ng aswang ang matalas kong itak. Paulit-ulit ko siyang pinagsasasaksak sa likod. Pinagkadiinan ko pa yon ng gusto hanggang sa napaluhod siya. Tumayo naman ako sa harapan ng aswang. May dugo na lumalabas sa bibig niya at nanlalaki ang mga mata niya habang nakatingin sa akin. Hindi ito maaari. Bakit napakalakas mo? Bakit malakas ako? Dahil dito, sa suot kong anting-anting. Malas mo. Sa dami ng lugar na pwede mong puntahan, ay bakit dito ka pa sa baryo namin? Isang pagkakamalian sa parte mo, hunghang. Dahil dito na magtatapos ang kasamaan mo. Ang dayong pang satsat, Tol! Tapusin mo na ang pesting halimaw na yan! Patayin mo na yan! Mahigpit kong hinawakan ng itak
at buong lakas kong nilaslas ang leeg ng aswang. Suminit ang dugo niya at tumalsik yun sa aking katawan at muka. Hindi nagtagal ay tuluyan ng bumagsak ang aswang. Yeah! Nakakadiri! Hayop ka! Talagang tinasikan mo pa ako ng malansamong dugo! Tol, ayos! Nagtagumpay tayo, Tol! Napatay na natin ang aswang! Wala na ang hayop na si Arturo! Ay! Mga kapitbahay! Wala na ang aswang! Pinatay na namin nila mo ng aswang! Malaya na tayo sa takot sa aswang! Mga kapitbahay! Nang dahil sa sigaw na yun ni Natoy, ay lumabas ang mga tao sa kani-kanilang mga bahay at lahat ay hindi makapaniwala nang nakita nila ang walang buhay na katawan ng aswang sa aking paanan. Napakasaya ko ng mga sandaling yon dahil sa kasiyahan na nasa muka ng mga tao. Hindi ko na hinintay ang sasabihin ng mga tao at inaya ko na ang kaibigan kong si Natoy upang umuwi at ipaalam kay Lolo Doming ang magandang balita. Pero hindi pa man kami nakakaalis sa aming kinatatayuan ay lumapit na sa amin si Lolo Doming at sabay niya kaming niyakap ni Natoy. Aray, aray, aray! Aray, Lo! Aray! Nadali niyo yung sugat ko sa likod! Aray! Ang sakit! Ay, nako! Pasensya na, Apo! Hindi ko naman kasi alam na may sugat ka pala dyan sa likod mo. Pero, Apo, gusto kong sabihin sa inyong dalawa ni Natoy na ipinagmamalaki ko kayo. Lalong-lalo ka na, Apo. Hindi mo alam kung gaano ko kasaya na sa wakas ay napakita mo sa lahat na kaya mong gumawa ng kabutihan sa kabila ng hindi magagandang bagay na nagawa mo noon. Lo, hindi ko po ito ginawa para may patunayan po ako sa mga tao. Ginawa ko po ito para protektahan po tayong lahat dito. At alam ko po na ito ang dapat kong gawin. Ako rin po. Ganon din po ang dahilan ko eh. Parehas kami ni Ramon. Oo. Gaya ka ng gaya eh. Sa'yo din ang dahilan ko eh. Ano magagawa mo? Tama na yan. At baka mag-away pa kayong dalawa. Kayo talaga, oo. Ang mabuti pa umuwi na tayo para magamot ko na yung sugat mo, Ramon. At sigurado ko na kung nasaan man ang nanay at tatay mo, ay ipinagmamalaki ka nila. Simula pa lang ito ng laban mo, Apo. At sana ay huwag niyong alisin ni Natoy ang tapang dyan sa puso niyo na labanan ang kahit na anong uri ng kasamaan. Napangiti ako sa sinabing yon ni Lolo Doming at habang naglalakad kami pauwi ay ramdam ko ang nakasunod na tingin ng mga tao sa amin at alam ko na simula sa gabing yon ay magbabago na ang tingin nila sa amin ng kaibigan ko na si Natoy. Malaki ang natutunan ko sa gabing yon. Doon ko napatunayan, Kuya Blair, na mas magaan pala sa pakiramdam ang tumulong sa kapwa kaysa ang makipag-away ng walang dahilan at sapat na basihan. Hindi ko inakala na darating ako sa puntong mas pipiliin kong maging antingero at manunugis ng aswang. At yun na ang naging simula ng tuluyang pagbabago namin ni Natoy. Imbis na rambulan ang hanap namin, ay gabi-gabi kaming nagbabantay sa baryo upang masiguro na ligtas ang lahat sa anumang uri ng panganib. Sa tulong naman ni Lolo Doming, nagsimula akong magsanay sa pakikipaglaban. Sineryoso ko yun dahil alam kong hindi dapat ako palaging umasa sa anting-anting. Unti-unti ring nawala ang dating tingin ng mga tao sa akin bilang siga at barumbado. Hindi naging madali ang pagbabago, pero pinili kong panindigan yun araw-araw. Napagtanto ko na hindi pa pala huli ang lahat para magbago ako at sigurado ko na yun ang desisyong hindi ko pagsisisihan habang ako ay nabubuhay.
Hanggang dito na lamang po ang aking kwento. Sana po ay may natutunan po kayo na magandang aral. So yon mga idol, tapos na po ang ating kwento. Grabe. Ang lupit ni Ramon tsaka ni Natoy. Sipi mo, from siga, si Ramon naging antingero dahil pinamana sa kanya ng lolo doming niya yung anting-anting tapos tinanggap siya. So mga idol, di talaga natin masasabi, no? Kahit na gaano tayo kasama, meron pa ring lugar para sa pagbabago, para magawa natin yung mas maayos na version natin at makatulong tayo sa ating kapwa, di ba? Kayo mga idol, kung tatanungin, anong gusto nyong magkaroon kayo ng kapangyarihan? Anong kapangyarihan ang gusto nyo? Ako kasi kung tatanungin, gusto ko magkaroon ako ng kapangyarihan, yung kabal, yung sakunat ng balat. Para hindi kunat ng muka, iba yun. Yung kabal, yung kunat ng balat, yung di ako tinatabla ng pangil, di ako tinatabla ng kahit na anong sandata o kahit na anong gawa ng tao. Kayo mga idol, anong gusto nyo? Comment nyo na lang So yun mga idol, babasahin ko lang yung ibang mga comment dito. Yan, tulad nito ni shoutout kay Alicia Cortel. Galing nyo talaga idol, God bless. Kay Elmerolea 5604. Being a stroke survivor, ikaw oo ang libangan. Ikaw oo ang libangan. Night and day. Thank you sir. Wow, nakaka-touch naman po. Maraming salamat po at magpapagaling po kayo. Bantayan po mabuti ang kalusugan. Shout out kay Oninta Bangin. Shout out idol, always listening your vlogs from Dubai. Wow, hello po sa inyo diyan sa Dubai. Solid, Boys Addict at Apong Isaak. Yan. Shout out po kay Neneng De Rosas. Galing mo talaga idol. Thank you po. Shout out kay John Campano. Nice, sabi niya. Shout out kay October 1983. Gusto ko yung action mo. Kitang-kita ang bibig. Hindi na natatakpan. Nung nakaraan may inaayos lang kaya kasi nakatakip. Oo. Sabi naman ni Rogelio Cadorna, best voice drama talent, the Boys Addict talaga. Thank you po. Thank you. Sabi ni Christopher N3E, wow, may bago na naman. Listening from Qatar. Uy, hello po sa ating mga OFW dyan sa Qatar. Mabuhay po kayong lahat. Yan, sabi naman po ni Nenen Baloyo, kudos po Tito Blair. The best po talaga kayo. Watching all the way from Hong Kong. Uy, hello po sa mga kababayan natin dyan sa Hong Kong na talaga namang napakasisipag. Mabuhay po kayong lahat at pagpalain po kayo ng ating poong may kapal. Yan, sabi naman ni Rogelio Cadorna, ang galing talaga ni Idol, ang daming boses. Salamat po. Yon, ito, sa last na natin. Kay Josie Lemana, ang galing talaga, naaaliw ako sa'yo, Sir Blair. So yon mga idol, maraming salamat po sa walang sawa niyong pagsuporta at pakikinig sa aking YouTube channel. Sana po ay wag po kayong magsawa. Sana po mag-comment po kayo, mag-like, mag-subscribe, tapos i-share nyo rin po ang aking mga kwento. Napakalaking tulong po nito para sa aking channel. Maraming salamat po. Hanggang sa muli po na mga kwentong kababalaghan at katatakutan. Pagpalain po kayong lahat ng ating dakilang Diyos na siyang pinakamakapangyarihan sa lahat. Salamat po.